So last meeting, we started with non-degenerate perturbation theory. Okay. Bakit walang nakikita? So, yun. Okay. So we started with non-degenerate perturbation theory, and nakita natin na by adding a perturbation, okay, we can actually approximate yung first order na anong tawag dito? First order na energy at saka first order na eigenvalue at saka first order na eigenfunction. Okay, and yung expressions for those tawag dito energy eigenvalue. So E sub n kay I psi n 0 H prime and then psi n 0. And then para dun sa wave function. Okay. Psi n equals a sum. Okay. Psi m H prime psi n 0 En 0 minus Em 0 and then psi m 0. Tapos m not equal to okay. So, consider natin ang isang example. Okay. So, problem 6.1. So, suppose we put a delta function bump in the center of the infinite square well. Okay, where alpha is a constant. Okay, so find the first order correction to the allowed energies and explain why the energies are not perturbed for even values of n. So anong itsura nun pag meron kang yan, infinite well, okay, na may width na a, and then at x equals a over 2, you have a perturbation in the shape of a delta function. Okay, na itong peak niya ay may value na alpha. Okay, so yung expression for that is h prime, yung perturbation is h prime equals sa alpha delta ng x minus a over 1. Hanggang kailan yung shooting na yan? Hanggang Ha? Hindi, ibig sabihin hanggang kailan siya talaga? Thursday? Okay. So, how do we solve for the eigenvalue corresponding to the perturbation? So, anong first order correction dun sa eigenvalue? So, ang expression na ginagamit natin is En1 equals to psi n 0 h prime psi n 0. Okay.
So this is an infinite square well. If you recall, yung eigenvalue corresponding to this ay equals a sine n pi over a x. Okay, so yung expectation value dito, sorry, may 2 over a na ano, 2 over a na coefficient. Square root of 2 over a na coefficient. Okay. So yung magiging result nito ngayon ay 2 over a and then alpha mula dun sa ano perturbation, and then yung integral ng sine squared n pi over a x dx. Oops. Nakalimutan nating ilagay yung sa Hamiltonian. So delta function ng x minus a over 2 dx. Evaluated from 0 to a, which is yung width ng anong tawag dito? Width ng infinite potential well. Anong integral niyan? Ano integral niyan? Anong sagot ng integral? Remember, it's a delta function. It's a delta function. All values are 0 except at which value? Except at position x equals a over 2. Di ba? So, ibig sabihin, yan ay 2 over a alpha, and then ang gagawin nyo lang is sine squared n pi over a over 2. Everywhere else ay 0 yung integral. Tama? Tama? Sino bang may idea na dyan ilagay yung naintindihan niyo kung bakit yan yung result na integral? Okay? Okay. So, equal ngayon yan sa 2 over a alpha sine squared n pi over 2. At yan, anong sagot dyan? So, n is, di ba, n is from 0, 1, 2, 3, 4, di ba? Hanggang sa kung kailan man. Hindi niya napigilan sarili niya. Pwede mo naman sabihin sa sarili mo. Ano? Anong sagot? So, anong values? Siyempre, pag n is 0, anong sagot? Yung first order approximation ay 0. Tama? Tama kasi sin 0 ay 0. Tapos, pag n equals 1, 1, yung sign. Di ba? Pag n equals 2, sin pi ay 0. So, kailan siya nagiging 0? Kailan siya nagiging 1? Yes. Okay. So, ibig sabihin, this is 0 if n is equal to or even n is even. Okay, and this is equal to 2a times alpha if n is odd.
Oh, nadinig ka dito. Nadidinig yan eh. Nadidinig daw dito eh. Yung sa likod, hindi nag-aano eh. May gusto niya raw ng ano eh. Ha? Hmm. Oh, bakit yung energies ay, anong tawag dito? Explain why the energies are not perturbed for even values of n. Bakit walang perturbation for even values of n? Bakit? So we have to look at the wave function, di ba? Now, for the wave function, okay, pag even values yung m, yung m hindi pwede maging equal sa n, right? So, halimbawa, imagine niyo even yung n. Now, let's say na yung m is, sabihin natin 1. So, 1 minus an even number, okay, 1 minus an even number is even or odd? Odd. Okay. So, ibig sabihin, mag-survive yung ano, di ba? Mag-survive yung upper portion, right? Right? Okay. Definitely yung m hindi equal sa n. Okay. Now, pwede maging, yung m ay pwede maging, for example, 4, tapos yung n is 2. So, m is even. Tama? Okay. So, in that case, anong mangyayari sa wave function? And yung wave function ay magiging 0. Di ba? So, for any even na wave function, magiging 0 yan kasi ganito yung kalalabasan eh. Tignan nyo yung ito yung form, yung numerator nyo, exactly the same. Di ba? Oh. So, ibig sabihin, you'll end up with this equation dun sa numerator for the wave function. Okay? Hindi ko na sinusulat. Ina-explain ko na lang. Obviously. So, ibig sabihin, pag yung n is even, yung wave function nito will always be 0. Which means na, okay, hindi tawag dito, walang probability na makita niyo yung particle. Okay, pag yung value ng n is even. And that's why 0 o walang perturbation pag even values yung n. Okay? Okay? Okay. Then next question, number 2. Okay, now dito sa problem na ito, okay, meron tayong harmonic oscillator. Ang harmonic oscillator ay may potential na 1/2 kx squared. Okay, and alam natin yung eigenvalues niya. E sub n, tawag dito, equals n plus 1/2 h bar omega. And siguro, for the sake of generality, lagyan natin ng not dyan. Kasi to indicate na yan ay unperturbed na eigenvalue. Okay? Okay. So, in this case, anong pinapahanap dito? Ay, sorry. Kulang yan. Two-part yung problem niya. Ito. So, ito yung question. So, find the exact new energies, expand your formula, and as A. Okay, so as a power series in epsilon up to second order. Okay, so sa letter A, wala pa tayong gagawin hindi pa natin i-apply yung perturbation theory. Okay, sa letter B, calculate the first order perturbation in the energy. Okay, using equation 6.9. Okay, what is H prime, or what is H here? Okay, compare your results with part A. Okay. So letter A, ang gagawin lang natin is expand natin yung formula. So omega prime,
Okay, which is ito na ngayon yung ano, yung perturbed na frequency is equal to k prime over m square root. Okay, na kung saan yung k prime ay equal sa 1 plus epsilon k over m square root. Okay, or equal to sa square root ng k over m times square root ng 1 plus epsilon. Okay lang? Or omega ah yes. So omega, unperturbed na omega times square root ng 1 plus epsilon. Okay? Okay, so ano yung expand nyo rito? Expand nyo rito syempre yung square root. Okay? So gagamit kayo ng binomial expansion. So yung omega prime dito ay equal sa omega times 1 plus 1 half epsilon minus 1 over 8 epsilon squared plus 1 over 16 epsilon cubed minus 1 over 32 epsilon to the fourth. Okay, and so on and so forth. Okay, so yung ating perturbed na eigenvalue, syempre, we can write as h bar omega prime. Tama? And ang omega prime ay omega 1 plus 1 half epsilon minus 1/8 epsilon squared plus 1 over 16 epsilon cubed minus 1 over 32 epsilon to the fourth. Okay? So ito yung ating, so na-expand na natin, di ba? So syempre kung yung epsilon ay sobrang liit, ang matitira lang is n plus 1 half h bar omega, which is yung unperturbed na eigenvalue. And this can be interpreted as the first order correction. This can be interpreted as the second order correction. Okay, and so on and so forth. Okay, so to answer letter A, so find the exact new energies. So pag first order correction is just epsilon or 1/2 epsilon. Okay. So now, i-apply natin yung first order perturbation theory. Okay, at tignan natin kung anong makukuha natin sa energy eigenvalue. Okay. So sa letter B, so this is A. And then sa letter B, okay, yung ating expression is En prime psi n 0. Okay, H prime psi n 0. Okay, ngayon, ano ang ating H prime? Ano ang ating perturbation? So, ang perturbation natin is 1/2 k prime x squared minus 1/2 k x squared. So, yung difference actually nung perturbed state at saka nung unperturbed na state. Okay, so ito ay 1/2 1 plus epsilon k x squared minus 1/2 k x squared. Okay, at ito ay equal sa, syempre magka-cancel yung no? Ang matitira is 1/2 epsilon k x squared.
or epsilon V. Okay na? Yan ang ipapasok natin ngayon dun sa expression for E sub n, E sub n prime. Okay. Nakopya nyo na ba? Pwede na akong lumipat ng page. Okay. Okay, so E sub n prime ay equal sa psi sub n 0, epsilon v psi sub n 0. Okay, or epsilon psi sub n 0 v psi sub n. Ba yan? Parang palengke. Hanggang Thursday pa to? Ha? Para mas maingay sa? Buti na nga lang, nandito tayo sa taas, ano? Well, actually, hindi buti. Hindi mabuti. Epsilon. 1/2 K x squared i-resume natin yung recording. Okay. Alam niyo na kung paano i-solve yan? Or ano? O gusto niyo bigyan kayo ng hint? Ayan. Alam niyo na siguro i-solve yan. Remember, this is still a tawag dito. This is a harmonic oscillator. And nung 181, wala kayong ginawa kundi nag-harmonic oscillator sa second half nung, diba? The second half nung lesson. Okay? So, ang x squared sa harmonic oscillator, kung naalala ninyo, ay equal sa h bar over 2m omega. Okay, B dagger, B plus B dagger times B plus B dagger. Okay, and just to refresh your memory, B operating on n ay square root ng n minus 1. Then B dagger operating on n ay equal sa square root ng n plus 1, n plus 1. Okay? So, syempre, unahin muna natin yung x squared operating on n, di ba? So, x squared operating on n, okay, will give us, ano muna to? B plus B, B dagger plus B dagger, B plus B dagger, B dagger. And then, operating on n. Yes! Okay.
So, naalala nyo ba? Kanina pa ako tanong ng tanong kung naalala nyo no? So, B operating on N, dun muna tayo sa first term B operating on N ay square root ng N minus 1. Okay, and then another B operating on N minus 1 ay square root ng N minus 1 tapos N minus 2. So, square root ng N minus 1, and then N minus 2. Okay, plus, okay, first, yung B dagger muna. B dagger operating on N is square root ng N plus 1. Okay, N plus 1. Square root ng N plus 1. Then N plus 1. Tapos yung B operating on N plus 1, okay, ay N. Tama ba? Or N plus 1. Another N plus 1. And then ket N. Tapos, B operating on N will give us, so plus square root ng N, and then N minus 1, and then B dagger operating on N minus 1 ay square root ng N, and then N. And then finally, B dagger operated twice on N is square root ng N plus 1 times N plus 2. Then ket N plus 2. Okay. On its own, wala tayong magagawa dyan. Pero kung i-operate na natin yung isang N dito, okay, makikita natin na yung first term at saka yung last term ay hindi magsusurvive, okay, due to orthogonality. Di ba? At ang matitira na lang ay yung middle term, yung second term at saka yung third term. Ang second term is N plus 1 at ang third term is N. So 2N plus 1. Ket. Yeah, ket. Hindi, wala nang ket N kasi inoperate na nga na pala natin. Okay na? May kumakatok ba? Okay? Yung alin? Kasi ito N plus 1 na yan, di ba? Tapos ito N. So, magkakaroon ka ng N plus 1 plus N, di ba? Kaya 2N plus 1. Okay na? So, yan yung sinolve natin sa taas. Yan.
Okay, so this is equal to 1/2 K times H bar over 2M omega and then 2N plus 1. So isulat ko lang para ano, may finality. Epsilon. Okay, pwede pa ba nating ma-simplify ito? Okay. Wait, meron ba tayong ano? Okay. Ang K over M, pwede pa natin simplify. Ang K over M ay omega squared. Tama? Di ba? Okay. Tapos so ibig sabihin may omega squared ka dito and may omega squared ka sa ilalim. So ang mawawala yung, anong tawag dito? Magka-cancel yung omega squared sa ibabaw, yung isang omega sa ibabaw at saka yung omega sa ilalim. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Tapos, yung 1/2, imo-multiply ko sa loob. So, magiging n plus 1/2 na lang yan. Okay? Okay? So, epsilon, h bar omega, n plus 1/2. Okay, which is, anong naging result? Essentially, yung epsilon, minultiply nyo lang dun sa original na ano, dun sa unperturbed na eigenvalue. Okay, any questions? Any questions? Okay, so ito yung mga examples para sa first order correction. Okay, now let's take a look at how to solve for the second order correction. Okay, tulad ng ginawa natin last time, we started with yung expression that involves lahat ng mga coefficients ng lambda squared. Okay? So kung babalikan niyo yung notes ninyo, meron tayong yung mga coefficients na yon ay, so sa second order correction, sorry, excuse, second order energy, okay, so it's written as this plus psi n 0 h prime psi n 1, okay, equals sa en 0 psi n 0 psi n 2, okay, plus en1 psi n0 psi n1, okay, plus en2 psi n0 psi n0. Okay, so nandun yan sa ano, sa tignan niyo yung notes niyo. Siyempre wala akong notes dahil anong tawag dito? Yes, exactly, 'di ba? So balikan niyo yung notes niyo at tignan niyo kung tama yung nakasulat diyan.
Okay? So dun muna tayo sa first term. Okay, yung first term is psi n 0, h0, psi n, sorry, 2 to dapat, hindi 2. Yung first term dapat yung ano, yung ket psi n 2 dapat yan, hindi yan psi n ano. Okay, so syempre hindi natin i-operate yan dito, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yan. I-operate natin instead dito. Okay, kasi yan, alam natin, parehong unperturbed yung ano. Okay, ang ibibigay sa atin yan ay okay, En psi n0, psi n2. Okay, which is nothing but this one dun sa right hand side. Okay, so ibig sabihin, ito at saka yan ay magka-cancel. Ginawa naman natin last time yun, but hindi nyo na first time na nakita yan. Kaya any comment ay either plastic or ano, or peke. O, di ba? Ay, ang tahimik. Dinig na dinig lahat, oh. Pati yung, okay. So, next. Anong natira? 3 terms na lang, di ba? Ang natira ay itong terms na ito na underline ko ng blue. Okay. So, yan ang mga natira. And of course, itong coefficient, oh sorry, itong yung term na yan ay equal sa 1. Okay, due to orthonormality. Tama? Tama? Okay. So, ang pag sinulat natin yan, we have En2 equals sa, and then ang gagawin ko, ililipat ko to sa kabilang side. Okay? Equals sa psi n0 h prime psi n1 minus En1 psi n0 psi n1. So, ano to? Okay, ito yung evaluate muna natin. Okay. Ano yung term na yan? So, psi n0, psi n1 ay equal sa. Okay. Now, equal to sa sum from where m not equal to n ng cm n, okay, psi n0 ng psi m0. Now, tatanong nyo syempre kung saan galing yan, di ba? Kung naalala nyo rin, sa notes ninyo, yung ket psi n1 ay equal sa sum na m not equal to n, okay, ng cmn, okay, yeah, 0. Okay, so multiply lang natin bawat isa sa mga multiply lang natin yung bra na term, bra psi n0 dun sa bawat, so dun sa summation. Okay, para makuha yan. Okay. Okay, so pag in-assess natin yung summation na yan, okay, based on yung given, anong magiging sagot diyan? Hmm. Di ba? Ang sarap kumain pag ano? Tahimik. Hindi ko na-enjoy kanina eh. Hmm. Anong sagot? Huwag kayong ma-distract sa
No. Mm. Nag-peanut butter. Dilis yan. Sarap ng dilis. Hindi ko tuloy alam kainin. Matatapon yung ano eh. Ang sagot. Ano sagot? Tignan niyo yung subscripts. Sige. Equal yung ano? Equal yung alin? Equal yung subscripts nung given, di ba? Pero yung summation, tignan niyo yung summation. M not equal to N. Di ba? So, ibig sabihin, anong sagot dyan? Anong sagot? Ito na lang, bigyan ko ngayon ng hint. Anong score niyo sa first exam? Oh. Non-zero po. Okay. Naintindihan niyo kung bakit zero? Kasi nga, di ba, ang subscripts ay N, N. Ibig sabihin, yung N dapat maging equal sa N, pero M is not equal to N, di ba? So, ang sagot dito ay, ito ay magiging zero, which means na ito ay zero. So, yung EN2 ay equal sa psi N0, H prime, H1 psi N. Tapos, i-apply natin ulit ito dito. So, meron ulit tayong summation. Sum M not equal to N, CMN, psi N0, H prime, psi M. 0. Na kung naalala nyo rin, yung CMN ay equal sa sum, psi, equal sa expression na ito. Okay. So pag pinasok natin yan doon sa ating summation, we have, over EN0, EM0. Ito ay equal sa psi M0, H prime, psi N0, EN0, EM0. Yan yung C, yan yung coefficient, and then psi N0, H prime, psi M0. Okay, and kung titignan nyo mabuti, itong yung dalawang ano na yan, terms na yan ay complex conjugates ng isa't isa. So, EN2 equals sa sum M not equal to N ng modulus ng psi M psi N0 H prime psi M0 squared over EN0 minus EM0.
So yan ang ating second order correction. At, Okay. Okay na? Okay. So, tignan natin ulit yung example na ito. So, this is example 6.4, problem 6.4. Okay, so dito, find the second order correction to the energies, okay, E and 2 for the potential in problem 6.1. And if you recall yung problem 6.1, yung potential dun ay delta function. Okay, so, sa letter A, hanapin yung second order correction. And then letter B, calculate the second order correction to the ground state energy for the potential in problem 6.2. Nandun naman sa problem, sa problem 6.1 ay, tama, delta function. Sa problem 6.2 ay, ano na nga yung 6.2? Yung harmonic oscillator. Okay, na may perturbation. Okay. Okay, so yun yung gagawin natin dito sa 6.1. Okay. So ang expression natin ay ganito. So E N2 equals sa sum M not equal to N. Okay, get yan, squared over En0 minus Em0. So, ang una nating hahanapin muna ay psi N0, H prime psi M0. Okay, so this is the expectation value of H prime. And yung H prime, if you recall, ay, diba? If you recall, ay given by, yan, okay, alpha delta x minus A over 2. Okay, so yun yung insert natin ngayon dyan sa ating expression. So this will give us 2 over A alpha integral from 0 to A, limits of integration ay yung width ng potential well. And then sine M pi over A x Kronecker delta x minus A over 2. And then sine N pi over A x dx. Okay, anong value ng integral? Anong value ng integral? Oh, may ano kayo dyan? Ano siya, di ba? Delta function siya. So, anong value ng integral? It's 0 everywhere except at x equals A over 2. So, this will become 2 over A alpha sine
m pi over a, and then yung x replace natin ng a over 2, and then sine n pi over a, and then yung x replace natin ng a over 2. Okay. Or equal to 2 over a alpha sine, ano na to? M pi over 2 sine n pi over 2. Ayun. Yan na ba ang final answer? Siyempre, kailangan ano, di ba, makakuha tayo ng some sort of expression na wala yung ano na yan. Wala yung mga trigonometric functions. Diba? Okay. So, meron kayong kailangan na ano dito, na trigonometric property. Sine A, sine B ay equal sa 1/2 cosine A minus B yata muna eh. A minus B. Teka, hindi ko rin maalala pero sinulat ko yun somewhere. Cosine A minus B minus cosine A plus B. Okay. Okay, so pag in-apply natin yan ngayon, we have 2 over A alpha. Okay, and then, syempre, mawawala na yung 2. So, alpha over A, and then cosine ng M minus N paano ko ba isusulat to? Cosine ng M minus N pi over 2. Okay, minus cosine ng M plus N pi over 2. Okay, paano natin i-simplify yan? Siyempre mag-sample-sample tayo, di ba? Kung hindi nyo ma-figure out kagad, m equals 1, n equals 1. Anong sagot dun sa brackets? Cosine 0 yun. Kasi m minus n eh. So yung first term ay, sige, para maging systematic tayo. M equals 1, n equals 1. Itong first term ay, cosine 0 ay 1. Tapos yung second term ay 1 plus 1, 2. Cosine pi ay negative 1. So anong sagot? 1 minus negative 1 ay 2. Okay. So 2 alpha over 8. Okay. M equals 2, n equals 1. Ano? 2 minus 1. So cosine pi over 2. Yun yung first term. Tama? 2 plus 1. 3 pi over 2. Saan sagot? 0. Cosine pi over 2. Cosine 3 pi over 2.
M equals 3, N equals 1. Cosine pi ay negative 1. Tapos, so sabihin ko lang yung sagot dito, lalagay ko yung sagot dito. Ito ay positive 2 alpha over A, ito ay 0. Tapos, 3 plus 1, 4 pi over 2, which is 1. So, 1. So, negative 1 minus 1 ay, so negative 2 alpha over A. M equals 4, N equals 1. Sige, gagawin natin ito hanggang matapos yung class. Or Okay. 3 pi over 2 at saka 5 pi over 2. Tama? So, 0, 0. Okay na? May nakita na kayong pattern? Oh, so kailan? Kailan? So, anong masasabi niyo dito? So, ang EN, ano ba? Sampulan natin sa M equals 4, N equals 2. Yan. Yan. Cosine pi, negative 1. Tapos, 1. Tama, no? 6 pi over 2. Ay, tama ba? 6 pi over 2 or 3 pi. Anong cosine ng cosine ng 3 pi? Negative 1. Ito ay 0. Negative 1 minus negative 1. 0. Anong nakikita niyo yung pattern? Yes, something to do with odd even. when both M Okay, pag yung both M and N are even, ang sagot ay 0. Okay, so yan yung binibigay sa atin ito. Pero pag pareho silang odd, okay, may value sila. Either plus or minus. Okay? Okay? Pero pag yung difference nila ay odd, 0 yun. Okay. So yung EN2 ngayon, okay, remember, ito ang EN2, yan ang EN2 at ang sinolve lang natin ay yung numerator. Okay, actually, hindi pa nga yung numerator yung sinolve natin. Ang sinolve lang natin ay yung ano lang, expectation value. Diba? So, ang expectation value is plus or minus 2, diba? Ang expectation value is plus or minus 2 alpha over A. Pero isi-square pa natin yun, diba? So, EN is, sum ng M not equal to N ng 2 alpha over A squared, right? Tapos 1 over EN 0 minus EM 0. Okay, yan yung nakasulat dyan. Okay, so from this equation, kinuha natin yung modulo squared. Okay, nakuha natin yan. 2 alpha over A and then yan na lang yung natira. Okay, and under the condition na 0, actually hindi na natin nilagay yung condition na yun. Okay, so sinabi lang natin na if N and M are odd.
Okay, now, ito ay infinite potential well. So, yung energy niya ay given by pi squared h bar squared over 2ma squared and then n squared. So, yung second order correction dun sa energy ay equal sa sum m not equal to n ng 2 alpha over a squared 1 all over pi squared h bar squared 2ma squared n squared minus pi squared h bar squared over 2ma squared m squared. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan, ano? Sinubstitute lang natin yung expression for the energy eigenvalue ng infinite potential. Well, so pwede nating ilabas yung yung coefficients. So 2ma squared okay, so 2ma squared over pi squared h bar squared and then 2 alpha over a squared and then sum m not equal to n okay, ng 1 over n squared minus m squared. Okay, so magka-cancel yung a dito. Okay, and yung matitira ay en. 2m times 2 alpha over pi h bar squared sum m not equal to n 1 over n squared minus 1 over m squared. Okay, so I hope hindi kayo ma-confuse sa m na ito at saka sa m na ito. Yes. Yung m na isa ay index, tapos yung m na nasa coefficient ay mass. Pwedeng palitan ng mu, pwede nyo lagyan m naught. Ah, 2 months MA. okay? Actually, pwede pa nating i-evaluate yung summation na yan. Natakot na siya. Yes. Okay, so yung 1 over n squared minus m squared is just 1 over 2n. And then 1 over m plus n minus 1 over m minus n. Okay, partial fractions. So for n equals 1, for example, yung summation ng m not equal to n is 1 over n squared minus m squared. Okay, equal to sa so yung m okay, magsi-start from actually
may condition pa dito na hindi pa naisingit. Okay, at hindi siya ganun ka-obvious. Teka lang Mhm. Okay, ang condition dito ay pag n is odd. Pero pag n is even, en2 is 0. Okay? Balikan natin yan. Pero sa ngayon, iwan muna natin siya na ganyan. So, ang co-consider lang natin na values ng m is odd lang. Okay? So, 3, 5, 7. Okay. So, ang n is equal to 1. So, this is 1 over m plus 1 minus 1 over m minus 1. And pag in-expand natin yan, okay, ang makukuha natin is 1/2. Sorry, may 1/2 dapat dito. 1/2. Tapos, yung first term will give us, yung summation ng first term will give us 1/4. Diba? Kasi m is equal to 3, the 1/4 yan. M equals 5 is 1 over 6 plus 1 over 8. Okay, and so on and so forth. And then minus yung second term. Okay, so 1 over 3 minus 1, so 1/2. Okay, minus 1/4. Plus na lang. Plus 1 over 6 plus and so on and so forth. Okay, so this will cancel with that and ito. Okay, and every term okay, actually cancels out except for yung 1/2 dyan. Okay. Yung 1/2 na yan ay may coefficient of -1. So this is actually equals to -1/4. Okay. So for n equals, ano na to? 3. Sum from n equals for m not equal to n ng 1 over n squared minus m squared. So equal to so 1 over 6. Kasi 1 over 2n siya, di ba? 1 over 2n. Okay, tapos ito ngayon ay sum 3, 5, 7, and so on and so forth ng 1 over m plus 3 minus 1 over m minus 3. Sorry, hindi siya dapat mag-start sa 3, dapat mag-start siya sa 1. Kasi m ay hindi pwede mag-i-equal sa 3. M is not equal to n. So, ang first term dito ay m equals 1. So, 1 over 1/4. 1 over 4. So, 1/4. Then, ang next term is 5. So, 1 over 8 plus 1 over 10. Okay, and so on and so forth, minus 1 over 1 minus 3, so negative 1/2. And then 5 minus 3, so 2, so 1/2, and then 1/4, plus 1 over 6, and so on and so forth. Okay, ano yung mga matitirang terms? So magka-cancel yung 1/4. Okay, okay, bakit may kanta agad? Okay, 1/2, and then yung 1/8 na nandito, and then yung 1/10, and so on and so forth.
Anong nangyari dun sa mga 1, 6? Ay, hindi. Tama. Oh, sorry. Tama. Hindi lang natin kinumpleto. Ang susunod dito actually is 1/8 and then 1/10. Okay? So lahat yan ay makakancel. Okay, lahat yan succeeding. Ang hindi lang makakancel ay itong 1/6. Okay, itong 1/2 na nandito, actually magka-cancel nga yan eh. Kasi magka-cancel siya with the negative 1/2, di ba? So ang natira lang is 1/6. So this is actually negative 1/36. Okay? So, anong napansin ninyo? Dito is 1/2, tsaka negative 1/2. Dito is 1/6 at tsaka negative 1/6. So, kumbaga, ang nangyayari is yung summation, okay, ng 1/n² minus m squared ay nare-reduce sa plus 1/2n times negative 1/2n. Okay, or negative 1/4n squared. Okay? Okay? 4n squared. So yung en, yung second order correction ngayon, ay equal sa 0 if n is even. Babalikan natin yung next meeting. And then negative 2m alpha over pi h bar n squared if n is odd. Okay, so incorporated na dyan yung negative 1/4 n squared. Okay, so we'll stop here and tuloy natin sa next na meeting. Grabe naman yung sigh of relief ninyo. Okay, ano lang, quick announcement lang. So, ilan na lang yung natitira nating meetings para sa bago mag-wellness break. Okay? Expect nyo mag-exam tayo next Thursday. Hindi this Thursday, next Thursday. Bago mag-wellness break. Oo, LE, exam. Long exam. Okay? So, matatapos natin ang ito na yung last example sa sa non-degenerate perturbation theory. Sa Thursday, magde-degenerate perturbation theory tayo. Matatapos natin yun by Tuesday. Then exam sa Thursday. Ha? Scope ng exam, degenerate tsaka non-degenerate perturbation theory. Yes. Ang scope ng exam ay Hindi na yung sila yung nag-work dahil medyo ba yung part ng hindi, babalikan natin yan kasi iklaruhin natin yan lahat, yung scope ng exam tsaka open notes sa next meeting. Okay. Sige. Kita-kita sa Thursday. Okay, na yung mga lahat. Hmm? Para